Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Joyce. Bueno, basahin na natin ang liham ni Joyce. Dear Kuya Peles, matagal na po akong nakikinig sa inyong programa. At tuwing hapon kuya, ay lagi po akong nakaabang dahil ginagawa ko rin ito kuya na parang palipasan ko ng oras. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Joyce, 50 taong gulang. At lumiham din ako kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ano kayang dapat natin gawin balae sa mga anak natin? Hindi sila magkasundong dalawa. Ay, ito yung mali natin, balae. Bakit mo naman nasabi yan, balae? Kung hindi sana natin pinakasalang dalawa, baka sakaling mas matured pa ang isip nilang dalawa. Hayaan mo na lang, balae. Nandyan na yan. Ang magandang gawin natin, gabayan natin sila. Hindi naman pwedeng paghiwalayin natin sila dahil may anak na silang dalawa. Ano pa nga bang magagawa natin? Nandyan na yan eh. Siguro naman pag nagtagal, maayos din ang pagsasama nilang dalawa. Alam mo balae, lagi ko namang pinagsasabihan itong si Robin na hindi na siya binata at may pamilya na siya. Anong sabi niya, balae? Oo nang oo. Pero pagkalipas ng ilang araw, balik na naman ulit silang dalawa. Nako, ewan ko ba sa dalawang yan? Parang aso't pusa. Ako din naman balae. Kapag pumupunta sa bahay ang anak ko, lagi ko din siyang pinagsasabihan. Pareha silang dalawa na pagkalipas ng ilang araw, balik na naman sa away. Nadadamay pati yung dalawa nilang anak. Kaya nga, ang ginagawa ko balae, dahil dito sila nakatira, kinukuha ko na ang mga bata. Nako, balae. Ano kayang gagawin natin sa dalawang yun? Ano, balae? Ano? Laban mo nga yung isang pantalon ko. Bakit? Ang ka na naman ba pupunta, ha? Basta laban mo na lang. Huwag ka lang tanong. Dami mo pang tanong eh. Hoy, kung yung ginagawa mo na pag-alis dito sa bahay, naghanap ka ng trabaho, di matutuwa pa sa'yo si mama. Bakit pa ako magpapagod eh? Andyan naman si Papa na nagbibigay sa akin ng panggatas ni baby. At si Ate Marla. Ayan! Naasa mo na sa kanila lahat. Kaya kaganyan, ha? Sila ang sumusuporta eh. Papaano? Kung nagsawa sila sa pagbibigay sa atin, papaano na tayo? Tama na yan! Dami mo pang sinasabi. Di ko ilalabhan. Labhan mo kung gusto mo. Anong gagamitin ko, ha? Ha? Anong gagamitin ko? At anong gagawin mo rito, ha? Kain tulog ka lang? Hindi mo nakikita ang ginagawa ko? Nag-aalaga ko ng bata. Ikaw, kain tulog dito sa bahay.
na yung anak mo dun sa balae natin. Ay nako, mas lalong tumitindi ang away ng dalawa, sabi ni Balae. Ano kaya kung paghiwalayin pa natin sila? Hoy, Isko! Babae ang anak natin, agrabyado tayo. Kaysa naman ganyan na lagi silang nag-aaway, hindi nagkakasundo. Sinabi naman ni Balae na away bate yung dalawa. Pero mas malamang lagi silang nag-aaway kaysa magkabate. Kung hindi lang sana buntis ang anak natin noon, hindi pa ako pumayag na magpakasal silang dalawa. Wala inuna pa nila ang honeymoon. Wala na tayong magagawa. Nandyan na yan, Isko. May magagawa pa tayo kung makikipaghiwalay ang anak natin. Friend, kumusta na kayo ni Rubin? Eto, parang aso't pusa pa rin hanggang ngayon. Ano ba naman kayo? Dapat nagkakasundo kayo, hindi ganyan na lagi na lang kayong nag-aaway. May anak na kayo. Ewan ko ba? Alam mo, ngayon ako nagsisisi. Ano? Bakit naman? Kung nakinig lang sana ako sa mga magulang ko, hindi sana ganito na parang walang direksyon ang buhay ko. Naku, wag mong sabihin yan. Pwede mo pa namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo eh. Maging si Ruben. Pagpatuloy ninyo ang pag-aaral ninyo para sa mga anak ninyo. Yan na nga rin ang iniisip ko, friend. Alam mo, yung anak ko lang sa kanya ako kumukuha ng lakas. Natural. Dapat, wag mong idamay ang anak ninyo. Gawin mong inspirasyon ang anak ninyo. Papaano naman kasi, friend? Tamad maghanap ng trabaho si Ruben. Laging umaasa sa mga magulang niya. Natural. Kasi may kaya naman sila sa buhay. Oo, alam ko. Pero dapat, huwag siyang umasa lagi sa magulang niya. Papaano kung magsawa na sila na sumusuporta sa amin? Sige nga. Yun nga lang, friend. Pero huwag mo munang isipin yan. Sabihin mo sa asawa mo na ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral ninyong dalawa. Para na rin sa kinabukasan ng anak ninyo. Inay, gusto ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Paano si Ruben, na asawa mo? O di siya na lang ang mag-alaga sa anak namin. Ang tanong, papayag naman kaya siya na siya yung mag-aalaga sa mga anak nyo? Bahala siya. Basta ko, inay, gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nako, ayan na naman tayo. Ito na nga ba ang sinasabi ko Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, hindi sana ganito ang buhay mo. Inay, hindi na ba kayo nagsasawa na paulit-ulit ninyong sinasabi? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Inay, alam niyo naman na matagal ko nang pinagsisisihan yan. Ano ba kayo? Tama na ho. Pasensya ka na, anak. Nanghihinayang lang ako. Tapos ka na ngayon siguro kung hindi ka nabuntis. Inay, patawarin niyo ako sa kadikasan ng ulo ko. Patawarin niyo ako, inay. Hindi naman nagkulang kuya ang aking mga magulang sa pagpapaalala sa akin. Nag-aaral ako noon kuya. Kaya lang, kasalukuyan noon na magkasintahan kaming dalawa ni Robin. At hindi namin naiwasan kuya. Ang palaging magkasama. Second year college lang ako noon kuya nang mabuntis ako.
at nauwi sa kasalan. Minsan, kuya, ay Robin, gusto ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Ikaw, wala ka bang balak na ipagpatuloy ang pag-aaral mo? para ano pa? Magpapagod lang ako eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, nandyan yung mga magulang ko? Wala sumusuporta sa atin. Wag na. Anong ibig mong sabihin? Wag mo lang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Baka ligawan ka pa lang dun eh. Ikaw talaga, ang dumi ng isip mo. Gusto kong makapagtapos. Yon ang gusto ko. Para ano pa? Para magkita kayong lagi. Yung dati mong boyfriend, ganun ba? Alangan naman, napapatulan ko pa siya. Mag-asawa na tayo. May pamilya na tayo. Basta ayoko! Hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaral mo. Hindi na! Inay, ayaw na ni Robin na magpatuloy ako ng pag-aaral ko. Bakit naman daw at ayaw niya? Sabi niya, baka magbalikan daw kami ng dati kong boyfriend. Ano? Ang dumi naman pala ng isip ng asawa mong yun. Oo nga po, Inay. Umaasa na lang sa suporta ng mga magulang niya at sa ate niya. Nako. Walang isip talaga yung asawa mo. Hindi niya iniisip ang kinabukasan ng anak ninyo. Oo nga po, Inay. Ngayon ako lubos nagsisisi, Inay. Nagsisisi ako, Inay. Yon lamang pala eh. Gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Pabayaan mo siya para matapos niya ang kurso niya. Ayaw mo naman ipagpatuloy ang pag-aaral mo. O, di siya na lang. Mama, para ano pa? Para ligawan siya ulit? Doon sa universidad na papasukan niya? Hindi na. Kung ayaw mong ipagpatuloy niya ang pag-aaral niya, ikaw na lang ang magpatuloy para matapos mo ang kursong kinukuha mo. Ayoko lang nga mag-aaral, mama eh. Tama na itong college level ako. Andyan naman kayo eh. Ano? Papaano? Kung sakaling wala na kami ng papa mo, sige ga. Dadalaw lang naman kaming magkapatid eh. E di, ibebenta ko na yung party ko. At mamalahin ko sa inyo. Oh, di magkakapera na ako. Yang lagi ang iniisip mo. Puro pera, pera, pera. Hindi lahat ng pagkakataon malakas kami na magulang mo. Gamitin mo naman ang utak mo, anak. May pamilya ka ng tao. Responsibilidad mo yan na buhayin ang pamilya mo. Tandaan mo yan. Mama. Alam mo ba, Isko, kung ano ang sinabi ng anak mo sa akin? Bakit anong sinabi niya sa'yo, Minang? Gusto nang makipaghiwalay ang anak mo kay Ruben. Ano? Gustong ipagpatuloy sana ni Joyce ang pag-aaral niya. Kaso, ayaw ni Ruben. Kaya ayun, nag-away na naman silang dalawa. Tarantado talaga ang Robin na yon. Palibhasa umaasa lang sa magulang niya. Kaya gusto nang makipaghiwalay ang anak mo sa kanya. Mas mabuti na siguro na maghiwalay na sila. Kung ganyan din lang ang ugali ni Robin na yon. Nahirapan na daw ang anak mo doon sa kanila Di ba mabait naman si Balay? Mabait nga. Pero parang na-spoil naman si Ruben. Kasi tulog lang ng tulog ang ginagawa niya doon sa kanila. Alam mo, gusto ko na sanang makipaghiwalay na si Joyce sa kanya. Kaya lang may anak na silang dalawa.
Yun nga ang pagkakamali natin. Dapat, hindi pa natin siya pinakasal sa Rubinda yun. Hayaan mo na. Nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Ngayon ako lubos na nagsisi si Kuya kung bakit pumayag ako na magpakasal kay Ruben nung nabuntis niya ako. Bihira, Kuya, na magkasundo kami sa isang bagay. Lalo, Kuya, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa pag-aaral. Gusto kong makapagpatuloy, Kuya, sa aking pag-aaral dahil nasa secondary college na ako. Pero, Kuya, nung tinanong ko ng aking asawa, ay ayaw na niya na magpatuloy ako dahil baka daw magkita kami ng dati kong bagyo. Ano po ba ang dapat kong gawin, Kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Joyce. Alam mo, Joyce, sa murang edad talagang hindi naman kita masisisi dahil bata ka pa. At madalas padalos-dalos pa kayo sa pagdesisyon. Ikaw naman kasi, kung bakit ka pumayag, nag-usap lang yung mga magulang ninyo, abay pumayag na kayong dalawa ni Robin na magpakasal. Yun pala, hindi pa naman kayo handa. Napasukin ng pagpapamilya. Kagaya niyan, sinong mahihirapan ngayon? Mga magulang ninyo. Lalo na yung asawa mo sobrang tamad. Umaasa sa magulang. Paano? Kung sakaling wala na yung mga magulang niya. Paano yung mamanahin niya kung sakaling maubos na? Dalawa pa silang magkapatid. Anong ikabubuhay ninyo? Tama yung desisyon mo, Joyce, na magpatuloy ka ng pag-aaral mo. Total para sa inyong kinabukasan din yan, balang araw. Huwag mo lang pakinggan yung asawa mo. Ang importante, hindi ka gagawa ng masama sa buhay mo. Wala na siyang magagawa kung gusto mo talaga magpatuloy. Total, andyan naman yung mga biyanan mo. Humingi ka ng permiso nila. Total, yung asawa mo, wala nang balak yatang mag-aral. Pagpatuloy ang pag-aaral niya. So, ikaw na lang. Bata ka pa, Joyce. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Wala kung ganyan na hindi kayo nakapagtapos na dalawa ng asawa mo. Paano yung kinabukasan niyo kung sakali na mawala na yung mga magulang na yan na sumusuporta sa inyo? Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng araw o pagkakataon ay malakas tayo. Kailangan din paghandaan yung hinaharap. Hindi kagaya ng asawa mo na ewan ko ba kung nag-iisip yung asawa mo. Oo, bata pa siya, pero dapat sana mag-matured na yung pag-iisip niya ngayong may pamilya na siya. Hindi ganyan na parang bata pa rin mag-isip. Kung makasagot sa magulang parang ewan ko ba. Sige, kung gusto mo mag-aral, nasa sayo yan. Basta humingi ka lang ng permiso sa mga biyanan mo. Total, andyan yung mga magulang mo. Handang sumuporta sa'yo. Yung bata naman, kung ayaw alagaan ng asawa mo, andyan yung mga magulang mo. Pwede mong iwan dyan sa kanila para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Ang importante, may natapos ka. Dahil kung sakali, nawala na yung mga biyanan mo, kayang-kaya mong mag-survive sa ganitong kahirapan na kakaharapin ninyo.
Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Joyce. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.